sa Espiritu at sa katotohanan. Tinataas namin ang inyong banal na pangalan at amin pong kinikilala na ikaw lang ang karapat-dapat. Ikaw ang karapat-dapat na dakilain. Ikaw ang iyong pangalan ang karapat-dapat dalawalhatiin ang pangalan mo, Panginoong Diyos. Siyang karapat-dapat na may taas, makilala, mabigyan ng pinakamataas na karangalan. Kaya sa umaga po ito, Panginoon, patuloy po kaming lumutulog sa inyong banal na trono. Inaalay po namin ang aming mga puso, ang aming mga sarili, bilang buhay na handog. At salamat, Panginoong Diyos, sa kalayaan na pinagkaloob mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na kami ay makalapit sa inyo, na maranasan namin ang inyong banal na presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kalagitnaan para magministeryo at magturo sa amin. Naamin po namin, Panginoong Diyos, ang aming mga kasalanan sa inyong harapan. At kami ay nagpapakumbaba, nagsusumamo na humihingi ng inyong kapatawaran. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy mo pong ihanda ang bawat isa sa pakikinig ng inyong mga salita. Gamitin mo po ang lingkod para may hayag ang inyong mensahe. Wala po akong kakayanan, Panginoong Diyos. Kaya hayaan mo na isabihin ko ang aking sarili sa inyo. Gamitin mo po ang inyong lingkod para sa inyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tanggapin mo po ang aming pagpuri, ang pagsamba. Tanggapin mo ang aming pagdakila, ang pagluwalhati. Ito po ang aming sandalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Pagpalang umaga po sa ating lahat. At naranasan nga po natin ang lakas ni Karina. Pero kahit dumaan si Karina, tandaan po natin sa Ilocano, madalagta ni Karina. Sa Tagalog po kasi ng Karina, meron siyang pangako. At ang pangako nga ng Diyos kay Noah ay hindi na malulubog ang mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Kaya sabi nga kanina ng ating MC na matatapos din ang sakuna. Malalagpasan din natin ang mga pagsubok sa ating buhay. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Noong nakaraang linggo ay naumpisahan po natin ang isang serye. Natapos po yung Book of John at inumpisahan po natin yung series na ang pamagat ay The God Who is Worthy to be Served. Ang Diyos na karapat-dapat pagsintihan. Lagi kasi natin naririnig na magsilbi tayo sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay
mag-volunteer sa mga gawain sa ministry. Tumulong po tayo sa mga activities ng church. At yan naman po ang itinutulong ng salita ng Diyos. Kaya lang ang tanong is, bakit? Bakit ako magsisilbi? Bakit ko gagawin yan? Kasi kung sinasabi lang ng pastor, kaya ka sumusunod, baka iba yung motivation ng iyong puso. Baka gusto mo lang i-please ang mga pastor. Baka gusto mo lang ipakita na ikaw ay marunong. Kaya mahalaga na malaman natin kung bakit tayo magsisilbi. At kung tayo ay naninilbihan na, bakit natin ginagawa yun? At sa mensahe na nung nakarang linggo, na hango sa Isaiah chapter 6, nakita po natin na noong naranasan ni Isaiah ang majesty, ang holiness o kabanalan ng Diyos, noong nakita niya at naranasan ang kawaan o mercy ng Diyos, nung nagkaroon ng challenge na sinabi, sino ang ipapadala natin? Whom shall we send? Buong puso na sumagot si Isaiah na, here I am, send. At yan po sana ang ninanais natin sa kongregasyon ng glory. Na kapag nagkaroon ng mga gawain, yung bang meron tayong puso na magsisilbi. Kasi alam natin na ang Diyos ay karapat-dapat pagsilbihan. So umagang ito, titignan naman natin ang isang Bible character na nagngangalang Hannah. At kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At naniniwala po na makakarelate po tayo sa kanyang kalagayan. Ang Hannah, ang ibig sabihin ay favor and grace. Ang ganda, di po ba? Favor and grace. Pero, sa simula ng kanyang buhay, ay hindi ganun ang nangyari. Parang kabaligtaran. Para bang pinagkaitan siya ng biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya, ang pamagat po ng ating mensahe, the God of reversals. Ang Diyos na binabago ang takbo ng buhay. Ang Diyos na binabaligtad ang mga pangyayari. At ito ay magagaling sa 1 Samuel chapter 2 sa unang 10 talata, verses 1 to 10. Pero kailangan daanan po natin yung chapter 1. Yung 1 Samuel chapter 1 upang maintindihan natin ang mga pangyayari sa buhay ni Hannah. Kasi yung verses 1 to 10 na 1 Samuel chapter 2, ito po ay kanyang panalangin sa Panginoong Diyos. Ito po ang kanyang pagtugon sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Sa verses 1 and 2 ng 1 Samuel chapter 1, now there was a certain man of Ramathaim Zophim. Sa ibang mga versions, ito po yung Rama. Now there was a certain man of Rama. Pero dito po sa New King James Version, Ramathaim Zophim of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah. Pinapakilala po tayo kay Elkanah.
Elkanah was the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zub, an Ephraimite. Puro son, ano po? Pero sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, ganito po ang pagkakasalin. Si Elkanah ay anak ni Jeroham. Siya ay apo ni Elihu. At siya ay mula sa angkan sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf. So, dito sa Biblia, lagi natin mababasa yung mga ganito. The son of ganito, anak ni ganito, sa tribo ni ganito, upang sa ganun, ang tinutukoy na tao ay talagang siya nga. Ibig sabihin, totoo ang pangyayari nito. At maging sa ibang lugar, katulad ng probinsya, naririnig din natin itong ganito. Di ba ba? Kapag sinabi, o kaya pag ikaw ay nagtanong, at sinabi, saan po dito ang bahay nila Ando? Tapos sasabihin ng mga pinagtanong mo, si Ando na anak ni Pedro? Yung manggagawa? Yung maraming kalabaw? Yung apo ni Juan na anak ni... So, walang kaduda-duda na ito nga ang tinutukoy. So, etong si Elkanah ay galing sa tribo ng Ephraim. So, kung titignan po natin sa mga tribo, wala yung Ephraim. Kasi, yung Joseph, hinati po ng dalawa. Ephraim at saka Manasseh. Dito sa verse 2, meron siyang dalawang asawa. Sino sa Biblia ang unang nagkaroon ng dalawang asawa? Sino? Kaya pala hindi kayo nanalo sa Bible. Si Lamek. Okay, etong si Elkanah ay merong dalawang asawa. Sa kultura ng mga Hudyo, maaari ka pong magkaroon ng mahigit na isang asawa. Katulad dito kay Elkanah. The name of one was Hannah and the name of the other, Penina. Penina had children, but Hannah had no children. Dalawang asawa. Si Hannah at si Penina. Si Hannah, walang anak. Si Penina, may anak. Ngayon, usually, kapag nag-asawa ang mga Hudyo at lumipas ang ilang panahon, mga 10 taon na hindi nanganganak, yung babae pwedeng mag-asawa ng isa pa. Upang sa ganun magkaroon ng anak. Kasi napakahalaga ang anak na lalaki para sa mga Hudyo. Upang sa ganun, matuloy ang kanilang lahi. Magtuloy-tuloy ang kanilang angkan. Yung pangalan ng kanilang ninuno ay patuloy na makikilala. At yung mga ari-arian nila, yung mga lupain, merong mamamahala. Kaya lagi nilang hinihiling na magkaroon ng anak na lalaki. At kung ang isang babae ay hindi magkaanak, para bang ang tingin sa kanya ay kaawa-awa. Para bang ang pagiging baog o hindi magkaanak ay isang kapintasan, isang kahihiyan, isang kasawian dahil walang kakayanang magbunga. Sa Biblia, sino ang mga kilala natin na mga baog?
Sino pa? Si Rachel. Sino pa? Yun. Nanay ni Samson. Anong pangalan ng nanay ni Samson? Si Mrs. Manoah. Diba? Sa New Testament, sino yung hindi magkaanak? Pero eventually, nagkaroon din ng anak. Si Elizabeth. Mukhang pinaghandaan ang susunod na Bible quiz. At eto nga, si Elkanah na mayroong pamilya, 2 asawa, laging pumupunta sa Shiloh. Taon-taon, pumupunta sila doon para mag-alay, para magpuri at sumamba sa Panginoong Diyos. Hindi sinabi kung ano yung kanilang pinagdiriwang na kapistahan, pero ayon sa ibang mga commentaries, maaari na ito ay Passover feast. So, taon-taon na sila ay pumupunta doon. At kapag si Elkanah ay nag-aalay, binibigyan niya ng bahagi si Penina at kanyang mga anak. Tig-isang bahagi. Pero kay Hannah, binibigyan niya ng doble portion. Bakit? Kasi mahal na mahal niya si Hannah. Kahit na siya hindi magkaanak. Pero itong si Penina, sutili. May kilala ba kayong sutili? Marami. Si Penina, yung karibal ni Hannah, ay lagi niyang kinukutya si Hannah. Iniinis ba niya? Lagi niyang inaasar. Sa verse 6, and her rival also provoked her severely to make her miserable. Inagawa niyang miserable ang buhay ni Hannah because the Lord had closed her womb. Tandaan po natin, sino ang nagsara sa sinapupunan ni Hannah? Ang Panginoon. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore, she wept and did not eat. Siyempre, kung lagi ka ba namang kinukutya, lagi ka namang inaasar, kinakawawa, may gana ka pa bang kumain? Eto si Hannah, umiiyak na lang. Meron tayong makita katuruan dito na napakagandang halimbawa. Si Hannah, kahit na siya ay kinukutya, kinakawawa, kahit siya ay tinutuligsa, hindi siya lumaban. Siya ay umiyak, hindi siya kumain. Hindi nga sinabi dito kung ano yung mga pinagkagawa o sinasabi ni Penina. Pero maaaring lagi siyang pinaparinggan. Maaaring sinasabi na, bumili ako ng mangga dyan. Baka merong naglilihi dyan. O kaya, kapag kausap niya, yung kanyang mga anak ay nagpaparinig siya. Sinasabi niya na, huwag niyong masyadong pagurin o istresin ang inyong tita kasi baka siya ay makunan. O maaaring kapag kausap niya, yung kanyang asawa na si Elkanah ay sinasabi niya at pinaparinig na, bakit hindi mo pa iwalayan yan? Wala namang kwenta yan. Hindi naman magkaanak. Wala kang mapapala dyan. Pero, etong si Hannah ay umiiyak. At sa verse 9, si Hannah
ay pumunta na lang sa templo. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Nandun ang punong pare na si Eli. At siya ay naka-istambay sa may pinto. Therefore, siya ay nakaupo doon. Kasi sa may pinto, nandito po yung tinatawag na mesusa. Sabi niyo po, kapag napunta po kayo sa Camp 7, sa pintuan nila Pastor Jurgen at ni Doktora, meron po doon nakalagay. At yun yung tinatawag na mesusa. Ito po yung salita ng Diyos. Kung saan sinasabi niya sa mga Israelites na ilagay niyo ito sa inyong mga pintuan. At yun nga ang binabantayan ni Eli na pare. At nakita niya ang mga pangyayari. Sa verse 10, and si Hannah, was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Buong pait na lumuluha si Hannah at siya ay tahimtim na nananalangin sa Diyos. Hindi siya lumaban o sumagot kay kanina, pero sa Diyos niya ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Ang kabigatan na kanyang nararamdaman ay binuhos niya sa ating Panginoon. At siya ay nanalangin. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a maid child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Taimtim na dumudulog siya sa ating Panginoong Diyos at sinasabi niya, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Another lesson for us to learn. Sa ating pananalangin, specific. Hindi lang siya humingi ng anak, kundi anak na lalaki. At siya ay nangako na kung pagkakalooban siya ng anak na lalaki, ibabalik niya ito sa Panginoon. Magsisilbi yung kanyang anak habang buhay. At hindi siya magpapagupit. Ibig sabihin, ito yung vow ng Nazirite. Sino yung mga Nazirite sa Biblia? Si Samson. Si John the Baptist. Hindi sila uminom ng alak. At si John the Baptist hindi nagpagupit. Pero si Samson, bagamat siya ay Nazirite, ginupit ang kanyang buhok. Kaya nawala ang kanyang kalakasan. Pero itong si Hannah, sabi niya, pagkakaloob ko po sa inyo, Panginoon, ang aking anak, kapag bibigyan niyo ako ng anak na lalaki. At si Eli, habang pinagmamasdan si Hannah na nananalangin, akala niya lasing. Kasi gumagalaw ang bibig, pero walang maririnig na salita. At maaaring si Hannah ay humihigbi. Talagang binubuhos niya ang kanyang nararamdaman sa Panginoon at napagkamalan siya lasing. Kaya nilapitan siya ni Eli at sinabing, tigilan mo ng pag-inom. Huwag ka nang inom ng alak. Magpakatino ka na. Pero sinabi ni Hannah na hindi po ako nakainom. Hindi po ako tumikim ng alak. Talagang binubuhos ko lang po ang aking nararamdaman sa
Panginoong Diyos. At ang kasagutan sa kanya sa verses 17 to 18, then Eli answered and said, "Go in peace, humayo ka, and the God of Israel grant your petition which you have asked of Him." Ang Diyos ang magkaloob ng kahilingan mo. And she said, "Let your maidservant find favor in your sight." So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. So umuwi siya sa kanilang tinutuluyan, kumain, at hindi na siya nalungkot. Kasi binigyan siya ng assurance. At sa verse 20, makikita natin na ipinagkaloob na ang kanyang kahilingan. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, "Because I have asked for him from the Lord." Yung Samuel, nangangahulugang God has heard. Narinig ng Diyos. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang kahilingan. O maaari ang ibig sabihin ng pangalan Samuel ay pangalan ng Diyos. Kasi yung El, sa uli, yung El, maaaring ito ay pangalan ng Diyos. Name of God. Kaya, answered prayer si Hannah. Kaya ito isang katotohanan. God hears and answers the prayers of His people in His appointed time. Maaaring may mga kahilingan tayo sa Panginoong Diyos na para bang wala namang nangyayari. Para ba namang hindi niya napapakinggan. Wala naman tayong nararamdaman na katugunan sa ating mga kahilingan. Pero ang Diyos, pinapakinggan niya ang ating mga hinaing. Alam niya ang ating mga pinagdadaanan. At sa kanyang sariling takdang panahon, sasagutin niya ang ating mga panalangin. Kaya, nung pumunta sila Elkanah, yung kanyang asawa, sa Shiloh, hindi muna siya sumama. Kasi sabi niya, hindi mo na ako sasama dahil alagaan ko itong batang ito, itong anak natin na si Samuel, at hanggang siya ay mahiwalay sa akin, tsaka ko siya dadalhin. Dahil iaalay ko siya sa Diyos at siya ay magsisilbi doon. Kaya nung siya ay pumunta sa Shiloh at handa na niya ipagkaloob sa Diyos ang kanyang anak na si Samuel, ito kanyang sinabi sa verses 27 and 28. "I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he will be given over to the Lord." And he worshiped the Lord there. Sipin niyo, si Hannah na ilang taon na hindi magkaanak, nung binigyan siya ng anak na lalaki, ibibigay rin niya sa Panginoong Diyos. Kaya ba natin gawin yun? Saka meron tayong kahilingan sa Diyos at matagal bago pinagkaloob sa atin. Kaya ba natin sabihin na, Panginoon, ibabalik ko ito sa iyo. Sa iyo ito. Ano ang mga dahilan bakit ginawa ni Hannah na ibigay si Samuel sa Panginoong Diyos para magsilbi sa Kanya? At yan ang titignan natin
dito sa 1 Samuel chapter 2 sa kanyang panalangin. And Hannah prayed and said, "My heart rejoices in the Lord. My horn is exalted in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation." Sabi niya, nagbubunyi ang aking puso. Nagagalak ang aking puso. My horn is exalted. Kung titignan nyo sa ang balita, 1905, yung version na yun, nakakatawa ko yung pagkakasalin. Sa my soul is exalted in the Lord. Ang aking sungay ay pinalaki ng Diyos. Talagang literal na literal. Ano? Pero, ang ibig sabihin po ng horn o sungay, kapag nababasa po natin, lalo na sa Old Testament, ilang beses nabanggit doon ng sungay. Ang kahulugan po nito ay ang kapangyarihan, otoridad, kalakasan. Sa Book of Daniel, ito po yung mga vision ni Daniel, na nakita niya yung mga iba't ibang mga hayop na may mga sungay. Yung iba 10 sungay, yung isa maliit lang ang sungay. Na ang ibig sabihin, yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang kalakasan, yung kanilang otoridad. Kaya nung sinasabi ni Hannah na my horn is exalted, ibig sabihin, sinasabi niya na binigyan mo ko ng kapangyarihan, binigyan mo ko ng kakayanan at kalakasan. Kaya ngayon, pwede ka nang ngitian aking kaaway. Meron ka bang kaaway? Pwede mo ba siyang ngitian? Kaya mo bang ngitian ang iyong kaaway? Yung ngiti-ngiting aso. Kasi minsan, kung meron tayong kaaway o masamang loob natin sa isang tao, pwede ngingiti tayo pero ngiting aso. Yung bang sa isip natin at sa puso natin, sinasabi natin na may araw ka rin. Babawi rin ako sa iyo. Pero, etong si Hannah, dahil sa pinagkaloob sa kanya ng Diyos, na biyaya at pagpapala, dahil sa pagtugon sa kanyang kahilingan, yung bang natutuwa na siya, nagagalak na siya. I smile at my enemies. Sa ibang mga version I open my mouth. Ibig sabihin, meron na akong isasagot sa aking mga kaaway. Because I rejoice in your salvation. Ngayon, nabanggit nung nakaraan sa ating pag-aaral sa Book of Psalms, na kapag nakikita natin yung salitang salvation, hindi po ibig sabihin na ito ay hindi po automatic, na ibig sabihin nito ay kaligtasan mula sa impyerno. Hindi po automatic. Kapag nakikita natin yung salitang salvation, nakikita natin yung deliverance, pag nababasa natin yung mga salitang yun, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba yung kaligtasan na tinutukoy dito? Sino ang nagliligtas? Saan siya iniligtas? Kasi hindi laging spiritual ang tinutukoy. Dito, sa panalangin ni Hannah, yung kaligtasan na tinutukoy niya dito ay iniligtas siya sa kahihiyan. She was saved from Penina. Yung mga pangungutya sa kanya ni Penina ay hindi na magagawa. Kasi nga, siya ay nagkaroon na ng anak. Para lalo nating maintindihan, ganito ang pagkakasalit sa magandang balita. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin. Aking mga kaaway ngayon ay aking pinagtanggol
pinagtatawanan, sapagkat iniligtas mo ko sa lubos na kahihiyan. Yan ang ating Panginoong Diyos. At patungkol naman sa sungay, ito ang sabi ni Ethan. Sa Psalm 89 sa verse 17, for you are the glory of their strength, in your favor, our horn is exalted. Kaya, sa panalangin ni Hannah, sinasabi niya na siya ay nagbubunyi because God is the God of victory. Ang Diyos ay Diyos ng katagumpayan. At maging sa New Testament, sa 1 Corinthians 15:57, although ang context nito ay tungkol sa kamatayan, tungkol sa kasalanan, ang Diyos pa rin ang nagkakaloob ng katagumpayan. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. May mga pagkakataon ba na parang ang pakiramdam mo, ikaw ay kaawa-awa? Na parang bang iniisip mo na down ka, na wala ka ng pag-asa? Tandaan po natin, ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba, ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng katagumpayan. At sa susunod na verse, no one is holy like the Lord, for there is none besides you, nor there any rock, no is there any rock like our God. Wala lang katapat ng Diyos sa kanyang kabanalan. At yan nga po ang narinig natin sa mensahe ng nakarang linggo. Nung sinabi ng seraphim, ng mga anghel na nakapaligid sa trono ng Diyos, holy, holy, holy. Ibig sabihin, ang Diyos is perfectly holy. Kaya, sa panalangin ni Hannah, sinasabi niya, walang katapat ang Diyos sa kanyang kabanalan. There is none besides you. Walang may hahambing sa iyo. Nor is there any rock like our God. Yung bato ay matibay. Kaya sinasabi niya, walang pwedeng itapat sa Diyos. Kaya ang sinasabi ni Hannah is, God is incomparable. Hindi pwede ihambing. Hindi pwede tapatan. At yan din ang sinasabi sa New Testament. Sa Romans 11, verses 33 to 35. Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand His decisions and His ways. For who can know the Lord's thoughts? Sino nga ba ang makakaalam sa kaisipan ng Diyos? Who knows enough to give Him advice? Sino ang pwede magbigay ng payo sa Panginoong Diyos? Obviously, ang kasagutan sa mga katanungan ito ay wala. And who has given Him so much that He needs to pay it back? Sino ba ang nagkaloob sa Diyos na dapat niyang suklian o dapat niyang bayaran? At sa verse 36, for everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. Lahat ay galing sa Panginoong Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ipinagkakaloob niya para sa kanyang kaluwalhatian. All glory to Him forever. And everybody say, Amen. Amen. Kaya, sa susunod na verse, sabi niya, talk no more so very proudly. Let no arrogance come from your mouth. Huwag kayong magyabang. Tignan niyo ang nanggagaling sa inyong bibig. For the Lord is the God of knowledge, and by Him actions are made. So, ang sinasabi po ni Hannah dito, God is all-knowing.
Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Alam ng Diyos kung ano yung mga plano mo. Alam ng Diyos kung ano ang iyong hinahangad. Kaya nga, He is omniscient. Nang ibig sabihin alam niya ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong maaaring ipagyabang. Wala tayong pwedeng ihambog sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay at Siya lang ang matuwid na maghahatol sa lahat ng mga pangyayari. At dito, sa mga susunod na verses 4 to 10, the bows of the mighty men are broken, and those who stumble are girded with strength. Those who are full have hired themselves out for bread, and the hungry have ceased to hunger. Even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. Ito po ang panalangin ni Hannah na sinasabi niya, ang Diyos pwede niyang baliktarin ang mga pangyayari. Yung mga malakas, yung mga matatapang, yung kanilang mga sanggata ay nasira. At yung mga dating nalulugmok, sila ngayon ang nabigyan ng kalakasan. Yung mga busog, sa verse 5, sila ngayon ang nagugutom. At yung mga gutom, sila ngayon ang busog. Baliktad, ano? Kayang gawin yan ng ating Panginoong Diyos. At even the barren has borne 7, and she who has many children has become feeble. Sinubukan kong i-research. Anong ibig sabihin dito? At nabasa ko sa Midrash. Ito po yung commentary ng mga rabbis. At ito po yung kanilang interpretasyon ayon sa kanilang masusing pag-aaral. Noong si Hannah ay nagkaroon ng isang anak, si Penina, namatayan ng 2 anak. Noong si Hannah ay nagkaroon ng 4 na anak, si Penina ay namatayan ng 8 anak. Doble ang nawawala sa kanya. Kaya, ang sabi ng mga rabbis sa kanilang interpretation, eto daw si Penina ay nagpakumbaba, lumapit kay Hannah. At siya ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa niyang pangungutya, sa mga masasamang ipinaranas niya kay Hannah. Kaya yung huling 2 anak ni Penina, dahil ayaw niyang mamatay itong mga ito, sabi niya, itong 2 anak ko, ibibigay ko na sa iyo. So parang ang naging anak ni Hannah ay 7. Kaya even the barren has borne 7. Si Samuel, nagkaroon pa siya ng 4 na anak, so naging 5. Tapos yung 2 anak ni Penina ay binigay sa kanya. So, talagang kapag ang Diyos ay kumilos, ay nag-iiba ang sitwasyon. Di po ba? The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. Ang Diyos ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay. At siya rin ang may kakayanan para bawiin ang ating buhay. The Lord makes poor and makes rich. Ang Diyos kaya kanyang payamanin. At yung mga yayaman, pwede niyang gawing mahirap. He brings low and lifts up. He raises the poor from the dust and lifts the beggar from the ash heap.
He said to set them among princes and make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He has set the word upon them. So, ang Diyos, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon ng buhay ng tao. At yun ang kanyang ginawa sa sitwasyon ni Hannah. At sa ulit 2 verses, He will guard the feet of His saints, but the wicked shall be silent in darkness. For by strength no man shall prevail. Ang Diyos, babantayan niya ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak. Nandiyan ang kanyang proteksyon para sa mga nananampalataya sa Kanya. At the verse 10, the adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven He will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn of His anointed. Tandaan po natin, noong panahon na ito, wala pang hari ang Israel. At dito sa panalangin ni Hannah, siya ay nagbibigay ng propesiya na magkakaroon na ng hari. At yung hari ay tataas ng Diyos. Bibigyan niya ng kapangyarihan. At yung anak niya na si Samuel, siya ang mag-aanoy sa unang 2 hari ng Israel. Malaki ang ginampanan ng anak ni Hannah na si Samuel sa kasaysayan ng Israel. At makikita po natin sa mga talatang ito that God is a sovereign God. Ibig sabihin, kapag sovereign, sa Kanya lahat ang kapangyarihan, sa Kanya lahat ang kakayanan, nasa Kanya lahat ang desisyon para sa Kanyang kaliguran at para sa Kanyang kapurihan. Minsan, may mga bagay na hindi natin maintindihan. At yung nakaraang linggo nga ay nagkaroon ng mga service sa mga pamilya na kung saan ang kanilang mga mahal sa buhay ay kinuha na ng ating Panginoon. At ang question na tinatanong bakit sa amin nangyari ito? Wala naman kami inagrabyado. Sa palagay ko naman, mabait ako. Bakit sa amin nangyari ang trahedya nito? At minsan mahirap sagutin yung mga katanungan yan. Di po ba? Pero tandaan po natin, we have a sovereign God. He is in control. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, alam niya ang numero ng mga buhok natin. Diba? Alam niya kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Because He is sovereign. Sabi ni Charles Spurgeon, yung tinaguriang prinsipe ng mga preachers, when you go through a trial, the sovereignty of God is the pillow upon which you lay your head. Yung kapangyarihan daw ng Diyos, yung pagiging in control ng Panginoong Diyos, yan ang pwede natin panghawakan kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Oo nga naman. Katulad ng nakaraang ilang araw, bakit ganun? Nagkaroon ng matinding pagbaha. Tuloy-tuloy ang pagulan. Malalakas ang mga hangin. Nananalangin naman tayo. Pero, nangyari pa rin. Tandaan po natin, God is sovereign. God is in control. At ang mga bagay ay nangyayari dahil meron siyang layunin. Maging sa Book of Job, kung saan si Satanas
Walang magkagawa hanggang hindi pinapayagan ng Diyos. God is a sovereign God. At bilang pagtatapos, nais kong tignan natin ito. Ano po ito? Bayabas. Bayabas na nasa puno. Pero kung papansinin nyo, yung nasa kaliwa ay hinog. Yung nasa kanan ay hindi pa hinog. Di ba? Pero parehas silang nasa puno. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi pa pinagkakaloob ng Diyos na tayo ay magbunga, na tayo ay mag-bloom, na tayo ay mainog. Pero tandaan natin, darating at darating ang takdang panahon ng Diyos para sa bawat isa sa atin at para sa iglesia ito para magbunga. Katulad ni Hana na akala niya ay pinagkaitan na siya ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Pero sa takdang panahon, pinagkaloob ang kanyang kahilingan at ginamit ang kanyang anak na kanyang inialay para sa kasaysayan ng bansang Israel. Kaya huwag kang malungkot kung sa palagay mo parang wala namang nangyayari sa akin. Kung sa palagay mo parang ganito na lang ba ako habang panahon? Darating ang panahon, ang takdang panahon ng Diyos, ang appointed time ng Diyos. Nasa Greek ay kairos para sa iyo. Tandaan lang natin, the God who hears and answers our prayers. That God is the God of victory. That He is incomparable. That He is the all-knowing God, the omniscient one. And He is the sovereign one. He is the God of reversals. Pwede niyang baliktarin ang sitwasyon ng iyong buhay para sa kanyang kapurihan. Ang tanong, is He the God who is worthy to be served? Kaya dapat ba siyang paglingkuran? Kahit mahina ang inyong kasagutan, naniniwala ko na kasagutan niyo ay Amen. Amen. Sige po, tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa mga katotohanan na inilahad mo sa buhay mo ni Hana. At salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Na pangyayari mo ang lahat ng bagay, maging ang mga sitwasyon na pinagdadaanan namin o pinagdaanan namin ay magagamit mo para kami ay itaas at patuloy na bibigyan ka ng karangalan. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami po ay nagdududa sa inyong kakayanan. Sa mga pagkakataon na nagkakaroon po kami ng damdamin na nagre-rebelde dahil parang walang nangyayari. Pero salamat, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, ay pinakita mo sa amin na Ikaw ang Diyos na pinapakinggan ang aming mga panalangin at sinasagot ang aming mga kahilingan sa inyong takdang panahon. Salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi pwedeng ihambing
o pwedeng itapat. Sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kontrolado mo ang lahat ng bagay. Ang lahat ng mga nangyayari ay alam mo. Because you are the omniscient God. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy mo pong hayaan ng iyong banal na Espiritu ang magministeryo sa bawat isa sa amin, na gamitin ang mga katotohanan ito upang sa ganon kami ay magkaroon ng inspirasyon, magkaroon kami ng dedication at mag-commit kami na maglingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na patuloy ka namin sambahin. Patuloy ka namin dakilain at luwalhatiin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.